Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ang pahayag ni Attorney Levi Baligod doon sa pagbawi ng testimonya ng 4 na Marines. Nakakalungkot po ang nangyari, kaya lang tanggapin natin. Talagang nangyayari ang mga ganyang bagay. Ito ang pahayag ni Attorney Baligod. Kung mangyayari o hindi. What's the reaction naman po for 14? So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto niyong tanungin. Nasaan attorney? Oo. Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press con. Pero dadating po yung 14 today, di ba sir, kailangan personal appearance? Kasi kailangan nilang pumirma sa under 14. Attorney, ikaw ano mensahe mo naman dun sa 4 na nag-recap? Well, nasabi ko na sa kanila yung advice ko. Wala nung nagpapaalam sila na pagbibigyan nila yung kapila. No? At naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gustong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or prinomesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi ayon sa isang May promise nga daw po Online, kayo no? na mabibigyan sila ng pera pero hindi ganun yung amount na wala akong prinamit. Well, maririnig nyo sa iba pang 14 pagka nag-press con bukas kasi tatapusin lang namin itong pagpiyansa. No? Tanungin nyo sila. so wala kayong promise na, na magkakaroon sila ng pera sa Ang pag-testify nila. promise ko sa kanila ay magtulungan kami. Kung may problema sila sa pamilya ay magsabi sila para mapagtulungan. Ayun ang sinabi ko. At palagi ko naman sa ating mga Pilipino ay hindi masama ang nagtutulungan. No? Nung panahon nga ni Rizal, Bonifacio, Juan Luna, Macario Sakay, Aguinaldo, no? Del Pilar, nagtulungan din sila eh. Pero ang advocacy nila ay para sa bayan. So, ganun din dito. 3 ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit. No? They have 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, yun. Hindi pa po natin pwede disclose yung mga pangalan nila. Pwede naman. Si Waupan, Tube, Voluntate, and Laroder. Attorney, si Trillanes po, Senator Trillanes, pinasura na niya or hindi Inurong niya na yung kaso. Inurong na po niya yung kaso dun sa 4 na nag-recap. Okay lang. What's your comment reaction po? Kasi sila naman ang nagtrabaho nito para matras sila eh. Okay lang. Normal sa may mabigat na problema. Ano po kaya ang dahilan? Nagsabi ba sa inyo yung 4 at bakit daw sila nag-recant? Yes, may mga verbal kaming pag-uusap, meron ding text messages, no? At yan ay iniipon ko para maipakita ko bukas kasi mag-conduct kami ng press conference bukas. Pero basically, ano mo ang dinahilan nila ng pagbawi? Kasi ano din ho magiging epekto? Very personal kasi yung rason nila, no? Ang una, sinasabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad, no? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila, no? Gawing preliminary investigation. Pupunta dito sa Las Piñas RTC. Pagkumpiyansa sa mga sundalo, no? Na nakasuhan ng 4 counts of perjury na final ni na Delima, Trillanes, Anyo, and Katapa. Tama ko ba? Para sa 14 lang, doon sa 18, bakit po? Bakit hindi yung para sa 4? Namimiss mo yung 4, ha? Yung 4 ay kasama sa sinasabi nilang nagrekat. No? So, doon sa 4, 3 ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit. No? They have 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, yun. So, Ayun. Abangan natin yung ito yung isa kung gusto nyo press con nila bukas.
May binabanggit na ang isa inoferan ng malaking amount. Kailang hindi niya kinagat. Nakita ko yung post ng Peanut Gallery Media Network na offeran daw ng 25 million. Hindi niya kinagat. Hindi siya bumaliktad. So anong ibig sabihin? Ito bang bumaliktad ay tinanggap yung 25 million? I don't know. Mga tanong lang ito. Although ako, kagaya ni Attorney Baligod, naiintindihan ko rin itong bumaliktad kasi darating talaga ang panahon na bibigay ka. Pag may pressure na ganyang kaso kaliwat kanan, nakakalungkot nga. So itong mga naiwan, yung 14, galit sila. May iba na nakakausap ko, yun, galit sila. At yung isa nga nakausap ko, sabi niya may ebidensya ako, sir. Inoperan nila ako, mabuti na lang na-record ko. Gagamitin ko ito na ebidensya. I don't know, baka ilalabas ito bukas. Yung ebidensya na na-offeran siya ng malaking halaga, kailang hindi niya tinanggap. So, ano ang mangyari kung yung sinasabi ni Attorney Baligod is 3 sa mga nag-recant ay ginamit ang testimonya nila laban kay Romualdez, ay baka hindi na matutuloy ang kaso ni Romualdez. Dahil nag-recant na eh. O kung ituloy man, mahina ng kaso dahil nag-recant. Kaya nung mangyari, yung promise na kakasuhan si Romualdez, yan ang malaking question. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Janet Cinto nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga yero nga mga dagko na kaayo. So katabangan na siya og yero nga iyang iatop. Og mao na ni ang yero nga gitabang napulo ka di 8. O karon man na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero, so makita gyud nato nga naka-atop na gyud sila sa mga hero nga gitabang. Lord, oras na karon aming kuan nabang aming grasya nga ikuan among sinna daw pinakatuig pulo ka tuig na karon paninisan karon pa inani. Salamat kayo. So napulo gid ka tuig aya pa ka nakapuli og atop. Ang mga tabi kon tabi daw na bundre 150 ra ba yung tagadto. Oo. Di makapugog palit ng buwan isa sa balay. Akong salamat. Kung kuan wala pa ang tabang di pa gid ka katop kay ang adlawan diri kung magmuso 150 lang. So dili na gid ka afford sa yero nga iatop. Oo, so karon nga naanay tabang nakaatop na gid ka. Oo. Oo. So pila na day kabuk imong anak? Pa. Wala pa kay anak. Ito nung palagi. So karon Tunta nga sa banta ni nga kuan mi sa mga kamot para man akong bangan na din. So salamat kaayo.